I am so glad to make another vlog with, with the sunshine up there. Dahil in almost a week, puro doom and gloom. Humidity ang panahon po natin. Okay, come on, let's have this topic. Dito po, diretso po tayo. Sapagkat kung hindi natin sasabihin ng totoo dito, parang tumpik-tumpik tayo, para tayong tinatawag na compromising channel, which is hindi po pwedeng mangyari dahil Daily Good Vibes is a channel na kung saan si Jesus ang bida, si Jesus lang ang tinataas, at walang halong kasinungalingan, walang halong compromise. Okay, ngayon, isa po ang pag-uusapan natin tungkol doon sa sinasabi nilang the rapture of the church this coming September 23. Ito po ngayon, patanong naman ang titulo ng ating vlog ngayon. Ito, what if naiwan ka sa rapture? Halimbawa raw, let's say, nag-rapture nga September 23. What if naiwan ka sa rapture? Ito pong matindi dyan. Pag naiwan ka sa rapture, dalawa lang ang dahilan. First, talagang unbeliever ka. Hindi mo pinaniwalaan yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Okay? Dinededma mo yung mga preachers, yung mga halimbawa, mga kaklase mo na nag-share sa'yo ng good news, katrabaho mo, dinededma mo, hindi mo pinapakinggan yung kanilang sinasabi. Parang you have your own, wala akong pakialam, I can do my own thing. Okay? I don't need yung mga sinasabi mo. Parang, oh, sige, fine. It's up to you. Oh, nag-rapture, naiwan ka ngayon. Oh. Pangalawa, alam mo naman na religious ka. Active ka sa mga gawain niya, simbahan, like ka nagba-Bible study. Pero ang puso mo, naniniwala ka pala na maliligtas ka ng sarili mong gawa. Naniniwala ka na ma-please mo si Lord Jesus sa mga gawa mo. Aba, pag ganyan, hindi mo na kailangan ng cross. Dahil kaya mo palang iligtas ang sarili mo eh. Yan. Yung mga naniniwala na mawawala ang salvation, pag gumawa ka ng kasalanan, mawawala ang salvation, maiiwan po sa rapture. Ang mga ganyan ang turo dahil hindi naman nakasalig sa Panginoong Hesukristo ang kanilang mga pananampalataya. Kaya napansin ko lang po, yung mga nagtuturo na nawawala raw ang salvation, hindi nagtuturo madalas ng end times yan. Dahil natatakot sila eh, no? Parang ganoon. Huwag mong i-maintain ang salvation mo. Dahil ang salvation mo ay regalo sa'yo. Gift sa'yo. Sabi ko nga po sa inyo, one of our vlogs dati, nabanggit ko na po na, may isa pong 70-year-old na may edad na pong babae. Siyempre 70-year-old, parang lola na lang natin yan, parang nanay. Alam niyo, sabi niya, ayaw kong mapunta ng impyerno. Sincero ang puso niya. Ayaw kong mapunta ng impyerno. Kaya maski raw, ang service daw nila paglinggo, 2 beses. So, yung unang service daw nila, 7 to 11. Parang 7-11. 7 to 11 ng umaga. Then, yung pangalawang service nila, itong madugo. 5 o'clock hanggang 9 o'clock ng gabi. Maski raw ganon ang kanilang service sa church, umaaten ako para matuwa raw si Lord sa kanya. My God, where in the Bible is that? Ito rin po yung church na binabanggit ko na in-invite kami sa kanilang anniversary. Alauna na, hindi pa nagpapakain. Kung hindi pa ako sumenyas doon kay doon sa nag-invite sa akin, hindi magpapakain. At saka hindi naman kami aalis doon, hindi kumakain, no? Pinagtiyagaan namin pakinggan yung mga preaching na by works, tapos hindi kami pakakainin. Hindi mo kapapayag noon. Oh, may take home pa ako. O yun pong ginawa ko talaga that time. Totoo po yan. At yun nga po, sa church po nila, sabi nga ng pastor nila, pag hindi ka inabutan ng Panginoon na gumagawa ng mabuti, pag hindi ka nag-devotion, maiiwang ka raw sa second coming. Madalas silang banggitin second coming, hindi sila nagbabanggit ng rapture and all that. They always mention second coming. Parang pag itanong mo sa kanila, paano yung rapture? Yun na rin yun. Ganun ang sagot nila. Again, itong may edad na itong babaeng, itong matandang ito ay malapit din po sa amin dahil
nung may business kami dati, sumali po siya. At very willing naman po siya. Mabait po talaga. Mabait. Kaya talagang pinipilit kong i-share ang good news tulad nitong nakaraang Miyerkules. Habang kumakain ako sa Jollibee, naglalunch ako sa Jollibee, sabi ko, i-message ko nga si tita ako kung anong reaction niya. Rapture na raw sa September 23. This, man. Hala, walang nakakaalam yan, si Lord lang. Sabagay, tama naman po siya doon. At least ang puso at talagang nandoon po talaga. Pero yung talagang sinasabi mo na kailangan bantayan mo ang ugali mo, bantayan mo ang ganyan. No. Actually, maiiwan ka sa rapture kapag ka gano'n. O mabalik po tayo sa September 23rd. Pag nag-rapture sa September 23, di mararapture tayong mga mananampalataya. Simple lang, gano'n. Pag hindi naman nangyari, di fine. Patuloy ang buhay. Okay? Ako hindi ko hinahatulan yung mga, ito po sa totoo lang po, yung mga nagseset ng dates, hanga po ako sa kanila kasi talagang they're willing to anong tawag dito? They are willing to learn. Talagang bilib ako sa kanila. Ngayon, yung tulad ko naman na hindi nagseset ng date, no one knows the hour, yun ang faith ko. Pero, hindi ko kinokondemn yung mga, hindi ko sinasabi na, yung parang nagmamalinis ka, hindi ako kasali ng mga yan. Hindi, okay lang. Ako, sumasali rin ako sa kanila. Nakikipagkwentuhan ako sa kanila. Bilib nga ako sa kanila kasi talagang they're waiting for the Lord. Walang masama doon. Kahit anong views mo, kailangan ang tao, kailangan ng Kristiyano may sariling views. Kaya yan ang hirap pag meron kang parang mother church. Parang kung ano yung view ng church ninyo, doon ka na rin. Alam ko pong sinasabi ko. Kasi yung isang kaibigan ko na umalis doon sa mother church namin dati, pinanggalingan namin na church. Pampira, yung mga gusto kong i-preach, hindi ko ma-preach dahil yan, gusto ni pastor itong i-preach ko. Hindi po pwede yun. Bawat isa po sa atin may revelation. Kaya maski magkakapatid tayo sa pananampalataya kay Hesukristo, merong iba't iba tayong views. Wag lang natin gagalawin yung main views. Ano yon? Salvation by faith, the divinity of the Lord Jesus Christ, and the Trinity. Importante po sa atin, naniniwala tayo sa tatlong major doctrines na yan. At hindi tayo nagkakatalo-talo sa major doctrines na yan. Pero yung mga maliit na doctrine, minor doctrine sa rapture, ano ba ang rapture, post-trib ba, mid-trib, whatsoever, trib na yan, no? Ayos lang yun, no? Kung ikaw, naniniwala ka sa ganon, ang feeling mo, magra-rapture September 23, and then, ipagsigawan mo, that's your faith, it's your karapatan, it's your right. Kung hindi naniniwala sa iba, ano naman ngayon? Pero ako, ang stand ko po talaga, no one knows, di ba? Yung po talaga ang nasa pero believe po ako dun sa mga, ang tawag dito, yung mga nagkakalculate. Believe na believe ako sa kanila. Talagang makikita mo yung sincerity nila. Makita mo sa mga YouTube channel po nila. Yan, ganyan natin yan. Na talagang sincero po sila. And saludo po ako sa inyo. I salute you. If you're American, hi, I salute you. Come on. Give me a visa. Come on. Hanga po ko sa kanila. Kasi ang pananampalataya nila malakas. May nakausap po ako talagang sabi niya, yung no one knows the hour, feel na feel niya yung no one knows the hour, ano yun? Kumbaga, idiom yun. Oh yes, idiom yun. Yes, walang problema sa akin yun. Hindi ako nakikipag Maganda yung wala kang kaaway, di ba? Nasa circle tayo ng Christianity. Okay, huwag kang mahiya kung ano yung view mo. Sabihin mo kung ano yung view mo. Wag nating over defensive sa sarili natin. Ito ang view ko, ito lang gano'n. No, hindi. Kung ano ang view mo, sabihin mo. Kung hindi nangyari, di pagpatuloy ka sa buhay. Simple as that. Huwag tayong papasakop na diktahan pati yung mga minor views natin. Dahil meron kang institutional church na kinaaanib. Galing ako sa ganyan at ang hirap po. Wala kang kalayaan. Imbis na bless kang umuwi, stress kang uuwi. Maniwala kayo. Kaya maganda yung wala kang kinaaniban ng mga institutional church. Ang sabi lang ng Bible, mag-gather tayo in the name of the Lord. Ayun lang po yun. Malaya tayo mag-gather. Diba? Magbabanal na hapunan tayo. Ganun. At ang banal na hapunan po talagang million, hindi lang yung
tinapay na gano'n. Yun lang po. Sige.